Nagulat nga ako dito sa Super Giant Oreo na nabili ko kasi akala ko talaga yung lagahin lang yung giant sa kanya, pero nagulat ako kasi pati yung mga Oreo sa loob talagang mga higante rin. Nung isang araw pa nga po talaga akong excited at hindi nga mapakali kasi gusto ko na nga pong buksan nga itong nabili ko nga na Super Giant Oreo nga na to sa ibang bansa. Kaya sobrang saya ko nga po ngayong araw kasi ngayon ko na nga siya bubuksan. Ang bigat naman nito. So tara, buksan na nga natin itong nabili kong Super Giant Oreo sa ibang bansa. Titingnan talaga natin kung malaki ba talaga yung Oreo na nasa loob niya o baka yung lagayan lang. Pero may mga nabalitaan ako na talagang malaki daw yung Oreo na nasa loob nito. So tingnan natin kung totoo yun. Buksan na natin. Yan. Hala, malalaki nga. Hala, malaking kasino nga eh. At yun nga po talaga yung laman nga ng Super Giant Oreo nga na to, talaga yung lagahin niya nga lang yung malaki, kaya medyo na-disappoint nga po ako, pero hindi ako papaya. Gusto ko nga po kasi talaga makakita at makakain nga ng napakalaking Oreo, kaya naisipan ko na gagawa na nga lang tayo. At sakto-sakto nga po kasi dumating na nga yung mga silicone molder nga natin dito para makagawa ng mga higanting Oreo. At kung saan-saan pa nga po talaga ako napadpad na mga online shop para makaharap at makakita nga nitong mga silicone molder nga na to na Oreo. At dahil medyo na-disappoint nga po ako dun sa nabili nating Super Giant Oreo nga na yun, nalagahin lang pala yung higante, kaya tayo na nga lang yung gagawa. Kaya pagkatapos ko nga pong mahugasan nga ng matindi itong mga silicone molder nga natin, dali-dali ko na nga pong kinuha itong mga ingredients natin para makagawa ng higanting Oreo. At ito nga po talagang recipe na gagawin nga natin ay talagang kalasang-kalasan niya nga daw talaga yung Oreo, kaya excited na nga ako. Pinagsama ko nga lang po sa mixer nga yung butter, white sugar at brown sugar, tsaka ko nga po sila mini. Medyo kinakabahan pa nga po ako dito kasi baka pumalpak nga yung gagawin nga natin higanting Oreo, pero buti na nga lang talaga tinimbang nga namin ng maayos yung mga ingredients. Ito nga po kasi talaga yung mahirap nga sa pagbe-bake, talagang hindi siya katulad ng mga pagluluto ng pagkain na pwedeng tansya-tansya lang. Dito sa baking talagang dapat eksakto yung ilalagay mong ingredients. Kaya yung mga nilalagay ko nga po dito talagang tinimbang namin yan ng maayos, walang labis, walang kulang, para talaga ma-perfect natin yung gagawin nating higanting Oreo. At maya-maya nga lang din po pinagsama ko na po dito sa isang bowl ngayong ating flour, cocoa powder, pati itong ating baking powder para may ilagay na natin dito sa ating mixer. Kapag nga po talaga nagbe-bake ako, talaga sobra akong enjoy kasi parang ako naglalaro lang. At maya nga lang din po nung na-mix na nga lahat nga ng ingredients nga natin ay okay na nga po siya at ganito na nga po yung naging itsura niya. Talagang pwede na nga siyang ilagay dito sa ating mga molder. At talagang medyo malapit-lapit na nga po tayo sa exciting part kasi talagang magbe-bake na nga tayo at malapit na nga natin makita yung resulta. At talagang nakikita ko pa nga lang po itong mga size nga ng mga silicone molder nga na to. Talagang na-excite na nga talaga ako sa magiging laki ng ating higanting Oreo. Kapag nga po kasi bumibili nga ako ng isang pirasong biskwit, talagang kulang na pa nga po sa akin yun. Kaya kapag nagawa ko nga ito, talagang isang piraso pa nga lang eh, busog na nga ako. At maya nga lang din po inalagyan na nga natin lahat ng mixture nga itong mga molder nga natin, kaya pwede na nga itong i-bake. Kaya habang nagbe-bake nga po tayo, hindi na tayo magsasayang ng oras at gagawa na nga tayo ng pinakapalaman nga ng ating Oreo. Naglagay nga lang po ako sa mixing bowl nga nung parang cream, tapos naglagay po ako ng sugar powder, ng vanilla extract, tapos nilagay ko na po sa mixer. At habang mini-mix nga po yun ay nag-prepare na po ako dito ng mainit na tubig kasi magtutunaw nga po tayo ng white chocolate. Ito nga po kasi yung mas lalong magpapasarap nga doon sa magiging palaman nga ng ating higanting Oreo, kaya hindi to pwede mawala. Kaya nung natunaw na nga po itong ating white chocolate, dali-dali ko na nga po siyang binuhos dito sa ating mixture. At hindi nga lang talaga ako excited sa mga oras nga na to sa gagawin ko, pati nga rin yung mga kasama ko nga dito talaga nanonood sila at nakaabang. First time nga lang din daw kasi nila makakakita ng ganung kalaking Oreo, kaya talaga nakaabang sila, tinitignan nila kung paano gawin. At maya nga lang din po nung okay na nga po itong magiging palaman nga ng ating higanting Oreo, dali-dali ko na nga po siyang sinali dito sa pinaka-bowl kasi ilalagay pa natin siya sa ref. At pagkatapos nga po nun eh, maya-maya ay okay na nga rin po itong mga binake nga natin, kaya dali-dali ko na nga kinuha para makita na nga natin yung magiging resulta. Ayun. At grabe nga po talaga yung tuwa ko habang inaalis ko nga itong mga silicone molder nga natin kasi talagang mukhang-mukha na nga silang mga higanting Oreo. At dahil 5 nga po yung gagawin nga natin mga higanting Oreo, kaya talagang 2 beses nga kami nag-bake kasi 5 nga lang yung mga silicone molder ko. Kaya nung okay na nga po yung pangalawa nga nating binake, pinag-aalis ko na nga rin po silang lahat sa kanilang molder. At maya-maya nga lang din po, nandito na tayo sa exciting part kasi dito nyo na nga po makikita itong mga higanting nating mga Oreo. At talagang grabe nga talaga yung pagkamangha. Tuwa ko dito sa nagawa nga nating palaman nga na magiging Oreo nga natin kasi talagang katulad siya dun sa tunay na Oreo. Yung texture niya, pati yung amoy, talagang katulad dun sa original. At medyo nahihirapan nga po akong i-shape nga ng bilog nga itong pinakapalaman nga ng ating giant Oreo, kaya dito nga po siya shinape sa ating silicone molder. At grabe na nga po talaga yung tuwa ko sa mga oras nga na to kasi finally nakagawa na nga tayo ng higanting Oreo. At talagang tuwang-tuwa at mga ako sa kinalabasan niya kasi first time ko nga lang makakita ng ganito kalaking Oreo. Ito nga po kasi yung ini-imagine kong laki nga ng Oreo na nasa loob nga nung nabili nating Super Giant Oreo na yun sa ibang bansa.
bansa pero lagayin lang pala yung malaki. At kahit na perfect na nga po natin yung paggawa nitong higanting Oreo, kinakabahan pa nga rin ako sa lasa kasi di ko pa nga siya natitikman. Kapag nga po talaga masarap nga to, talagang gagawa ko ng sobrang daming ganito tapos ipamimigay natin. At dahil okay na nga tong giant Oreo nga natin, kaya hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pat, agad-agad na nga natin tong titikman. Gusto ko man po siyang kagatin nga na isang kagatan, kaso hindi ko nga talaga kaya dahil nga sobrang laki niya, kaya talagang hinati ko siya sa gitna. Nagdadalawang isip pa nga ako kanina nga nahatiin nga to kasi talagang nasasayangan nga ako sa itsura niya at ayoko nga na masira. Tignan na natin to ang ating higanting Oreo. Anong lasa? Ang sarap! Ang galing. Pagkakain kami ng mangga, hindi na nga namin itatapon nga yung buto nun at gagawin namin to. Sobrang nag-trending na to sa TikTok kasi tignan niyo yung mangyayari. Ayan no, matapos niya nga kainin yung mangga, tapos natira ibuto, ayan, inugasan niya ng malala. Tapos sinabon-sabon niya pa nga yun, tapos pinatuyo niya, tapos binlower. Tapos ganito to magiging itsura niya matapos niya sa mablower. Ayan. Hala, grabe to kaya to, wow! So tara, gawin natin yan. Titignan natin kung totoo. So nakabili na nga tayo dito ng mangga. Cut natin dito sa gitna. Babalatan na natin. Ito na, nabalatan na natin. Ito natin yung balatan, kakainin na natin. Grabe! Nabusog ako dun. So tara, ugasan na natin to para makita natin kung totoo yun. So ito na, puno na yung tubig. So ilagay na natin itong buto ng mango. Amazing! Kailangan natin siyang malinis ng maayos. Ayun nga! Yung mga ganto-ganto nga siya. Na po, itataas ko na yung jacket ko. Marami na naman magka-comment. Kailangan din daw natin siya kuskusin ng toothbrush para talaga malinis siya ng maayos. Tapos sabon. Amazing! Oo nga, nahawakan ko pa lang yung pinakano, lambot na nga. So, next na natin gagawin, ipapatuyuin natin siya. Tapos, kukuha naman tayo ng blower at i-blower natin siya para talaga magawa natin yung napanood natin sa TikTok at titignan talaga natin kung totoo yun. So, kukuha natin ng blower. So, mukhang tuyo na to. So, i-blower naman natin para talagang bumuhaghag siya at talagang magkaroon siya ng perk at doon sa napanood natin sa TikTok. Go! So, habang binoblower daw natin siya, susuklayan natin para talaga matuyo siya ng ayos. Yan na. So ito na, finally natuyo na. At ito na yung naging itsura niya. Hala, grabe, ang galing. Ang lastig. Ganito pala itsura ng mangga kapag natuyo. Yung pinagkaiba nga lang sa akin, color white. Pinapanood natin color yellow. Siguro matanda na to kasi puti eh. Ayun o. Parang hindi ko magana. Nak, di ba nakabili ka na ng school supplies na ipamimigay natin? Ready mo na ha? Pauwi na ako. Ate, mamaya na ako magpapalinis ha. Ano pa pala akong gagawin?